Sa tensyonadong eksena na ito, puno ng pagkalito at hinala ang kapaligiran habang hinarap ni Alice ang biglaang paglitaw ni 02 na humantong sa isang pagtatalo tungkol sa mga pagkakakilanlan at alyansa. Nagulat si Alice sa presensya ni 02 at inakusahan siya ng pagkakaroon ng kaugnayan kay 03 na kilala rin bilang Queen sa panahon ng pag-atake sa chairman ng SW. Ang akusasyon ay nagdulot ng gulo sa grupo na may linawin si 04 sa pagkalito sa pagkakakilanlan ni Queen na sinasabing kilala sa kanila bilang 03. Itinanggi ni Alice ang kaalaman kay 03, ibinunyag na kasama sa kanilang operasyon ang mga panlabas na puwersa at isang babaeng tinawag na Queen, ngunit walang tinatawag na 03. Tumaas ang tensyon ng si Jackal, sa tono ng pagmamaliit, ay nagkomento sa di umano'y pakikipagtulungan ni Alice sa mga numbers, na humantong sa pisikal na sagupaan habang hinihingi ni Alice na malaman kung nasaan ang kanyang kapatid. Ang mayabang na pagtanggi ni Jackal at alok na palitan ng impormasyon para sa kanyang kaligtasan ay biglang natapos ng barilin siya nang nakamamatay ni 04, binaliwala ang kanyang huling mga salita bilang mga walang kwentang satsat. Naiwan si Alice sa gulo, natatakot sa kapalaran ng kanyang kapatid ngayong si Jackal, na maaaring nakakaalam ng kanyang lokasyon, ay patay na. Gayunpaman, nagbago ang kapaligiran sa pagdating ng balita mula kay 016, na nagpapahayag na na-secure na ni Eugene at ng kanyang grupo ang kapatid ni Alice, inilarawan bilang isang binatilyong blonde sa kanyang huling teenager na gumagamit ng wheelchair. Ang paghahayag na ito ay ikinagulat ni Alice, pinaghalo ang ginhawa sa pagkaunawa sa mapanganib na sitwasyon ng kanyang kapatid. Sa eksena na ito, hinarap ni Alice si 02 sa isang serye ng mga tanong, labis na nagdududa sa mga motibo sa likod ng pagliligtas sa kanya at sa kanyang kapatid. Natatakot siya na baka gamitin ang kanyang kapatid bilang leverage laban sa kanya, posibleng upang pilitin siyang sirain ang Forest. Tumugon si 02 sa kanyang pag-aalinlangan sa pamamagitan ng paghagis sa kanya ng isang mobile phone na nag-uutos sa kanya na maghintay para sa isang tawag upang ayusin ang isang pagkikita para dalhin ang kanyang kapatid. Iniwan nito si Alice na naguguluhan at naghanda na si 02 na umalis sa eksena. Samantala, bago umalis, nagbigay si 016 ng matalim na komento kay Alice na nagpapahiwatig ng isang personal na galit para sa mga nakaraang nagawa niya sa kanya nito. Samantala lipat ang eksena, ipinahayag ni 04 ang matinding hindi pagsang-ayon sa desisyon na iligtas si Alice sa panahon ng isang pag-uusap kay 06 sa pamamagitan ng laptop, tinatanong ang lohika sa likod ng ganitong kilos. Ibinunyag ni 06 na ang desisyon ay ginawa dahil tinulungan ni Alice si 01 noon na nagpapahiwatig ng utang na loob. Hindi mapigilan ni 04 ang kanyang pagkabigo, sumabog sa galit. Ngunit pinaalalahanan siya ni 06 sa kanilang rules ng grupo, ang pagtataksil ay kamatayan, at sila ay nakatali upang gantihan ang mga utang na loob ng bawat isa, at mga hinanakit bilang bahagi ng kanilang kaligtasan mula sa kanilang nakaraang mga karanasan sa impyernong lugar ng camp. Nanatiling hindi kumbinsido si 04, pinaghihiwalay ang kasalukuyang sitwasyon at ang kanilang katapatan kay 01, na tingin niya ay isang pagtataksil. Iginigiit niya na dapat magpasalamat si 01 na hindi sila aktibong naghahanap ng ganti para sa kanyang pagtataksil. At sa isang sandali ng paghahayag, inanunsyo ni 02 na kasama ni Alice si 03 na nagdulot ng gulat kay 04 at nagdagdag ng isang layer ng komplikadong aspeto sa naratibo. Ang paglalahad na ito ay nagpapahiwatig ng mas malalim na koneksyon at posibleng hindi inilahad na mga motibo sa loob ng dinamika ng grupo. Biglang nagbago ang eksena patungo sa isang makabagbag damdaming muling pagkikita sa pagitan ni Alice at ng kanyang kapatid. Sa pagkakita sa kanya, labis na nadama ni Alice ang emosyon, agad siyang niyakap at umiyak. Samantala, tumawag si 06 kay Eugene pagkatapos aminin ang matagumpay na pagkumpleto ng kanilang misyon at ang posibleng pag-aaksaya sa pagpapalaya kay Alice matapos siyang iligtas, binabanggit ang kanyang magaling na kakayahan. Subalit agad na tinapos ni Eugene ang tawag kay 06. At agad na tumawag muli kay 02, nagpapahayag ng pasasalamat para sa tulong. Gayunpaman, nilinaw ni 02 na ang kanyang mga aksyon ay motivated ng pagnanais lamang na makahanap ng mga bakas ni 03, na nagpapahiwatig ng isang tuon na agenda na maaaring hindi ganap na umayon sa mas malawak na mga layunin ng grupo. Agad na natapos ang pag-uusap, iniwan ang mga implikasyon ng pahayag ni 02 na nakabitin sa hangin.
Sa eksena na ito, ipinahayag ng leader ng Forest ang kanyang pagkadismaya at hindi makapaniwala nang malaman niyang hindi pa rin matagpuan si Alice at ang kanyang nakababatang kapatid sa kabila ng pagsisikap ng kanilang mga sundalo. Ang pag-uusap ay mabilis na nagpapakita ng isang komplikadong sitwasyon na kasangkot si Alice, isang taong may mataas na kasanayan na ang katapatan at kontrol ay hindi tiyak. Inamin ng leader na sinadya nilang sanayin ang kanilang mga sundalo sa paraang mahirap hulihin si Alice, na nagpapahiwatig ng malalim na takot sa kanyang potensyal na pagganti. Pagkatapos, inanunsyo ng leader ang pagtigil ng mga aktibidad ng Forest at mga karagdagang misyon na binibigyang diin ang bigat ng banta na dala ni Alice. Ang desisyong ito ay sinalubong ng pag-aalala sa malaking pagkawala, ngunit binigyang diin ng leader ang pambihirang panganib na dala ni Alice, lalo na ngayong siya ay malaya mula sa kanilang kontrol at may sama ng loob. Habang lumalawak ang usapan, malinaw na si Alice, sa kabila ng hindi pagtuturo sa kanya na umatake ng harapan, ay itinuturing na lubhang mapanganib at kayang umatake sa sandaling may pagkakataon. Ang pagka-urgent ng sitwasyon ay tumindi nang may isa pang sundalo ang biglang pumasok na may balita ng isang nakamamatay na pag-atake sa base sa Area 4, kung saan natagpuan ang marka ni Alice sa pinangyarihan. Bilang reaksyon sa balitang ito, nagpasya ang leader na maglagay ng malaking pabuya para kay Alice, sa pag-asang malutas ang krisis sa pamamagitan ng pera. Tumaas ang tensyon habang kinontak ng leader ng Forest ang isang hindi kilalang boss. Ipinaabot ng boss ang kanyang pagkadismaya sa mga pagkabigo na may kaugnayan sa gawaing ng SW, nagpapahiwatig ng isang nakaraan kung saan ang isang camp ay maaaring nakaiwas sa mga pagkabigong ito. Ang paghingi ng tawad ng leader at pangakong tatawag muli ay nagpapahiwatig ng isang komplikadong relasyon at posibleng isang plano na kailangang muling bisitahin. Lumipat ang eksena upang ipakita ang hindi kilalang boss na nakikipag-usap sa isang tao, at makikitang ito ay si 03 na nagpapakita na ang papel ng Forest sa camp ay sobrang tinatayang at hindi natugunan ang mga inaasahan. Si 03 na nakangiti ay kinilala ang natatanging katangian ng camp dahil sa presensya ng mga numbers, mga individual na may tiyak na kakayahan. Gayunpaman, nag-iba ang usapan nang tanungin ng boss si 03 tungkol sa kanyang pagkabigo bilang miyembro ng mga numbers. Inamin ni 03 na nabigo ang operasyon dahil sa hindi inaasahang malakas na tugon mula sa SW at kakulangan ng impormasyon na nagmumungkahi na kung may isa pang numbers, maaaring naiiba ang kinalabasan. Siniyasat ng boss ang mga pagsisikap na muling mapagsama ang natitirang mga numbers, kung saan tiwala si 03 na nakangiti, na nagpapahiwatig ng patuloy na mga plano na tipunin sila. At ipinaabot ng boss ang kanyang pag-asam para sa muling pagtitipon ng mga numbers, nagtatakda ng tono ng pag-asa para sa mga susunod na aksyon. Biglaang lumipat ang eksena sa isang mabilis na sandali kasama si Eugene na nagmamaneho ng kanyang motorsiklo, na lumilipat sa isang misteryosong lokasyon kung saan nagtipon ang mga miyembro ng mga numbers. Pinag-uusapan nina 04 at 08 ang pagkaantala ng isang hindi tinukoy na pangyayari, na binabanggit na may natitira pang 10 minuto, na nagtatayo ng suspensya sa inaabangang pagpupulong o operasyon. Samantala, biglang dumating ang grupo ni 06, at agad naman binuksan ni 06 ang talakayan sa pamamagitan ng pagtatanong kung kumpleto na ba ang lahat, na nagtatakda ng entablado para sa isang mahalagang paghahayag. Subalit, nang pilitin ni 04 ang dahilan sa likod ng kanilang biglaang pagtitipon, inamin ni 06 na wala siyang kaalaman, ibinunyag lamang na si 01 ang nag-utos sa lahat na magtipon ng walang binigay na karagdagang detalye. Uminit ang usapan nang imungkahi ni 04 na maaaring konektado ang kanilang kamakailang pakikipagtulungan para iligtas ang nakababatang kapatid ni Alice sa pagpupulong na ito, na nagpapahiwatig ng kahalagahan ng pagtawag ni 01 na magtipon. Gayunpaman, nanatiling walang alam si 06, na nagpapakita ng kawalan ng katiyakan at pag-usisa sa grupo. Nagsalita bigla si 05, nagbabalik tanaw sa mga araw sa camp kung saan madalas na pinagsasama ni 01 ang grupo para sa mahihirap na misyon lamang na binibigyang diin ang kasaysayan ng kanilang kolektibong pagsisikap. Ang pagbanggit na ito ay nagdulot ng biglaang haka-haka mula kay 016, na nagmumungkahi ng posibleng pagbabalik ni 01, na ikinagulat ng lahat at humantong sa isang sandali ng tahimik na pagmumuni-muni sa grupo. Nabasag ang katahimikan sa pagdating ni Eugene, na muling tinawag ni 04 bilang 01, na lalo pang nagpatindi sa pag-asa.
Ang hindi inaasahang pagpasok ni Eugene na may dalang sandamakmak na pritong manok ay nagpalito kay 04 at sa iba pa, na humantong sa isang nakakatawang pagliko ng ipahayag ni Eugene na ang layunin ng kanilang pagtitipon ay simpleng para mag-enjoy sa pritong manok ng magkasama, na naniniwala siyang ito ay magandang pagkakataon para sa isang komunal na kainan. Ramdam ang gulat ng grupo sa pangkaraniwang paghahayag na ito, na may nakakatawang mga mukha na binibigyang diin ang kakaibang sitwasyon. Gayunpaman, mabilis na nagbago ang muod ng tangkain ni 04, na nagalit sa pangyayari ng kanilang pagpupulong, na tangkang atakihin si Eugene gamit ang kutsilyo, ngunit agad siyang pinigilan ni 08. At nagtatapos ang eksena sa isang sigaw ni 04, na nagpapahiwatig ng halo ng pagkabigo at hindi makapaniwala, iniwan ang grupo sa isang estado ng shock na katahimikan. At dito na po natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po. Mag-like at subscribe para sa susunod na kabanata. Hanggang sa muli.